At so yun mga boss, so welcome back sa ating channel muli, July Ems. At syempre para sa episode natin for today, mag-share tayo sa inyo ng mga proper tools na pwede natin gamitin or gagamitin natin sa pag-install ng ating mga tiles. So napaka-importante ng mga tools na ito dahil dito nakasalalay yung quality ng ating magiging gawa. So tara mga boss, so panoodin nyo para pag nagkabit kayo ng tiles or kung magpapakabit kayo ng tiles ay makikita nyo sa mga tile setter nyo kung gumagamit ba sila ng mga tools na to. So nandito ang ilan sa mga tools na ginagamit natin pag-install ng tiles sa ating flooring. Unahin na natin yung ating mga kutsara. So syempre, kinakailangan natin ng mga kutsara para sa pagkalat, pagkuha ng halo, pagpunas ng mga tile adhesive. And then syempre, kailangan din natin ng notch trowel. So ito yung rodelang may ngipin. So ang purpose nito mga bossing, ito yung gagamitin nating panghagod mamaya doon sa ating adhesive. Kasi yung ating tiles ay pupunasan natin ng adhesive yung likod niyan, and then hahagodin natin ng rodelang bakal na may ngipin para maging pare-pareho yung kapal ng adhesive. And then para magkaroon din siya ng space para sa air. So para pag kukumpak natin ay hindi siya matigas pukpukin. And then may kakalat natin ng maayos yung mortar na ginamit natin. And then syempre kailangan din natin ng laser level. So syempre sa makabagong pamamaraan na pag-install ng tiles, gumagamit na tayo ng laser level. So nung unang ginagamit namin, level bar, kung wala kayong laser level, pwede rin kayong gumamit ng mga tanse. Syempre yung mga conventional na diskarte natin, wala pang laser, yan, pwede kayong gumamit ng level bar, tsaka tanse para sa level ng ating mga tiles, para mapantay natin siya, walang mataas, walang mababa. Ayan mga bossing. And then syempre, meron tayong tile vibrator. So nung una, ang ginagamit ko mga bossing, syempre wala pa tayong tile vibrator. Gumagamit tayo ng rubber mallet. So actually nung una, martilyo nga lang yung ginagamit namin. Pero mas maganda at suggested ko sa inyo, gumamit kayo ng tile vibrator. Bakit? Kasi pag meron tayong tile vibrator, mas madali nating mailalapat yung mga tiles, lalo na yung malalapad. At ang kagandahan pa dyan, makokompak natin ng mabuti yung ating sand base or yung ating mortar. So, hindi siya magiging ampaw, masisiksik siya. At the same time, mabilis yung pagpapantay ng tiles kapag meron tayong tile vibrator. Okay? And then, syempre, meron din tayong tile suction. So, tile suction naman, syempre, mahirap hawakan yung ating tiles, lalo na pag malapad. So kaya gumagamit tayo ng tile suction para mas mabilis nating mabubuhat yung isang tiles kagaya nito. Ayan mga bossing, di ba? Nabubuhat natin siya ng ayos. Next naman, ating tile leveling. Tile leveling system. Nung una, wala pa namang mga tile leveling masyado. Ang ginagawa natin minsan ay kapa-kapa lang. Or yung tinatawag pagdating sa mga dugtungan doon sa ating mga V-cut, kakapain lang natin kung pantay na ba sila. Pero syempre, para hindi na natin gawin yung bagay na yon, gumagamit na tayo ng tile leveling system. Ang purpose nito mga bossing, para mas maging pantay yung ating mga tiles, maiwasan natin yung mga resalte, at kung may mga bingkong or bengkong tayo na tiles, ay kahit papano matutulungan tayo ng tile leveling system para maipantay ng maayos yung ating mga tiles. So kaya ka naman mga bossing, gumamit kayo ng tile leveling system. Okay? And then syempre kung may tile leveling system tayo, meron tayong tile spacer. So nung una, ang ginagamit ko mga bossing, tali ng tiles. Ginagamit ko yan nung wak pa akong tile setter. So ngayon syempre hindi na tayo wak. So as being a professional tile setter, gumagamit na tayo ng mga proper tools. And then ito, tile spacer, gumamit kayo nito. Ang purpose nito para sa ating mga V-cut. So kinakailangan ang mga tiles natin palaging may V-cut. Hindi pwede sa mga tiles natin ang dikit-dikit or 0-0. Nung araw ganun ang ginagawa ko, 0-0. Ang problema, once na mag-expand ang ating mga tiles, wala nang space.
So ang mangyayari, pagka nag-expand ng tiles or kaya nagkaroon ng lindol, mag-uumpuga na ang mga tiles natin. And then doon na mag-i-start na magkapakan yung ating mga tiles or mag-angatan. So kung may napapanood kayo na mga tiles na nagtatalsikan, yung akala nyo sa pelikula nyo lang manonood, nangyayari sa tunay na buhay mga bossing kapag wala tayong proper spacing ng mga tiles. So napaka-importante nito, and syempre for grouting. Yan, huwag nyo kakalimutan yan. 2 mm ang recommended ko na size, pinakamagandang sizes na mga groove. 2 mm. Mga bossing, so isa pang gamit natin ay yung tile cutter. So syempre nung una, grinder ang ginagamit natin, no? Pero actually gumagamit pa rin naman tayo ng grinder pag magkakantumesa, and then yung mga naka-eskwala na korte. So pero kung mga straight lang yung tatabasin natin, much better na mag-provide tayo ng ganitong mga tile cutter, kasi ito mga bossing ay napakabilis. So tayo naman na isang beses lang gagastos, pero matagal na panahon nating mapapakinabangan at babalik sa atin ng mas higit pa dun sa nagastos natin. At the same time, walang ingay, walang alikabok. So yun mga bossing. And then syempre, dahil porcelain tiles nga yung gagamitin natin, meron tayong tile adhesive. Napaka-importante mga bossing na meron tayong tile adhesive, dahil ang porcelain mga bossing ay hindi ginagamitan ng purong semento. Mababasa nyo sa instruction ng manufacturer na hindi pwedeng gamitan ng semento si porcelain tiles. Kaya yung ibang tiles nagkakapakan kasi nga yung tiles is yung semento is for ceramic tiles lang ginagamit. Yung ibang tile setter pinagpipilitan or minsan pinipilit nila, ginagamit nila yung semento sa mga porcelain tiles. Kaya ang nangyayari, nag-aangatan kasi hindi naman recommended si semento para sa mga porcelain tiles. Kaya meron tayong adhesive. So original ang gamitin ninyo ABC. And then napakarami ng mga adhesive dito sa Pilipinas mga bossing. Pipili lang kayo ng magandang klase. And then syempre, para mas maging matibay yung ating banding or yung kapit ng ating adhesive sa ating tiles and mortar, gagamit tayo ng Ready-Fix. So paghahaluin natin si Ready-Fix at si adhesive, 1:1 ratio. Isang adhesive, isang Ready-Fix. Syempre lalagyan nyo mga boss ng tubig yan para hindi ganon kakunat. Pero syempre huwag nyo hahaluin yan ng sabay-sabay. Maghalo lang kayo, kunyari kalahati or yung kaya nyo lang ubusin. Ang purpose nito mga bossing, pag naghalo tayo ng adhesive at saka ng Ready-Fix, ito yung gagawin nating grouting. Ayan. So ano ba yung grouting? Yung grouting mga bossing, yung ipinupunas natin dito sa floor. So gagawin natin syempre, malinis dapat ang floor. Tanggal na yung mga loose concrete. Pagkatapos, wala na yung mga basta yung mga dumi na pwedeng magbigay ng pagkapak doon sa ating mga mortar. Siyempre, kinakailangan natin ng matibay na banding ng ating mortar and flooring. So kaya gagamit tayo ng grouting natin na adhesive at Ready-Fix. Siyang ipupunas natin sa ating floor, pero make sure linisin ang floor, basain, and then bago pupunasan ng grouting. And then pagkatapos niyan, si Ready-Fix, ipupunas natin to doon sa likod ng tiles para pagdikit natin doon sa ating mortar ay matibay or talaga namang matigas yung kapit ng ating mga tiles, hindi kaagad kakapak at aangat yung ating mga porcelain tiles. Okay mga bossing, so yun yung ating mga simple tips about sa installation ng tiles. And then abangan nyo pa yung mga iba pang tips dito sa ating tiles installation by Julie M.